Ano ba ang pangyayaring Ako na ito? po, July 14 po ng hapon ng alas 5. Ang daddy ko po pauwi pa lang po ng bahay. Kasi po, meron po silang hindi napagkasunduan ng asawa niya. Kakagaling lang din po nila ng barangay noon. Okay. Ngayon po, nauna po kasi umuwi yung asawa niya Kasi kukunin daw po yung mga gamit kasi atin po, kukunin po ng pamangkin niya doon po sa, kainta lang din naman po yun. Pero naghintay po kasi ng 30 minutes ang daddy. Parang na siya na natagalan, umuwi po siya. Okay. Ngayon po, habang nandun pa po siya, nakita niya po na angkas na po sa motor yung asawa niya. Sumisigaw po siya na yung susi, inukuha niya po. Kasi, pero yung gate naman po namin naka-open, yung front door, tsaka po yung gate, nakalock. Yung po yung pilit niyang, kinukuha niya po sana sa asawa niya. Ngayon po, nagulat na lang po siya, itong Ernesto po na to, itinulak po siya, tapos tumihaya po siya, natumba siya patihaya, tumama yung likod niya sa migater, ng sarap po ng gate yun. Tapos po, hindi pa siya nakakabangon, tinagataga na po siya. So, hindi daw po alam ng daddy kung paano po niya nagawang tumayo. makapasok po sa gate. Hindi niya po alam yun, hindi niya na po natatandaan yun kasi na-shock po siya sa pangyayari, ma'am. Punta niya po doon nung nakapas na siya sa gate, hindi na-expect niya, titigilan na po siya. Okay. Titigilan na po siya na tagain. Pero nagulat po siya na bukod po sa pag-taga sa kanya, hinambalos pa po siya ng malaking kahoy. Kaya po, bago pala siya hampalusin, ma'am, nakipag-agawan pa siya, pilit niya nakipag-agawan doon sa kahoy. Pero syempre, ma'am, may ano na po kasi, may dating injury na ang dati nung umakit siya sa bubong para magputol po ng palmera namin. Nahulog na po yan, kaya nagkaroon po siya ng problema sa paglalakad. Mabagal na po siyang maglakad doon. Fretzel, klaruhin ko lang ha. So itong inirereklamo ninyo na si Ernesto Jacob ay pumasok sa pamamahay ninyo, sa lugar ninyo, sa bakod ninyo. Opo, ma'am. Ganon din po yung pumasok. Nung nagtusto sa akin, opo, ma'am. Ang mismo pong nagkwento sa amin po ng pangyayari na yan. May kapitbahay po kasi kami, yung po ang umawat. Pero po ayaw na pong paalam ng pangalan ng kapitbahay kasi yun po, natatakot po sila. Okay. Baka sila naman daw po ang balikan. Sino ang kasama ni Tatay Juanito doon nung nangyari ito? Wala. So, ma'am, wala po talaga. Kasi isa lang po ang anak niya. Nasa Pandi pa po kami. Okay. So, buti na lang may kapitbahay na yun ang pumasok para umawat. Tama? Opo, ma'am. Ito bang pumasok sa bahay ay kapitbahay ninyo? Opo, kapitbahay po namin. Okay. Bali, harap lang po ng bahay namin yung bahay nila, kabilang kalsada. Ano ba ito? Lasing ba ito? Nakainom ba ito? Anong dahilan? Ma'am, nakainom po. Ngayon po, meron din po siya dito sa blatter na sinabi niya na ingayan daw po siya. Kaya niya tinaga. Naingayan? Blatter niya. Naingayan? Opo. Ayun nga po. So, kasi po, daddy, may sa niya sa tenga. Okay. Hindi na po siya nakakarinig. Sige. Magandang hapon sa'yo. Tatay rin to. Tatay Ernesto. Opo, magandang hapon po sa lahat sa inyo dyan. Tatay Ernesto, kayo nga ba ang pumasok daw, ha? Sa loob ng pamamahay o sa loob ng bakod ng mga De La Rosa at kayo daw ay gumamit ng yung itak o yung likod ng itak para tagain si Tatay Juanito, kaya siya nagtamo nitong mga sugat-sugat na ito. Kayo ba yon? Opo, ma'am. Pero hindi ko naman tinaga. Pinalo ko lang yung itak sa kanya kasi ayaw paawa. Takutin ko lang sana. Takutin nyo dahil? Bakit po? Ano po ang atraso sa inyo? Kasi maghapon na sigaw ng sigaw dito. 3 beses na pinuntahan ng barangay. Tanod. Ayaw pa rin paawa. So, noong kwan, nasa labas, ipinasok namin sa solar nila. Nagmura pa. Kaya ako yung nagalit. Okay. So, ibig sabihin Pinalo ko lang yung itak. Bakit po nagsisigaw si Tatay Juanito? Ano po ba ang kanya? Siya ba'y nakainom rin ba siya? Bakit may kaganapan o kaguluhan sa labas ng pamamahay? Ano ba ang nakita ninyo, Ernesto, Tatay? Nagwawala kasi inaanap niya yung susi daw niya, kaya nagwawala. Okay, pero pinuntahan ng barangay? Opo, 3 beses. Okay, tapos? Nung bandang alas 5 na ng hapon, ganun pa rin, ayaw pawat. Nasa labas, pinasok namin sa... Pag sinabi ninyong pinasok namin, may kasama po ba kayo? Opo. Sino po ang kasama ninyo? Bakit po ninyo pinalo o ginamitan nung parang itak? Ayaw nga paawat, ma'am. Dapat nagtawag po kayo nung barangay tanod o di kaya pulis. Maling-mali po na kukunin. Kasi may sinasaktan ba si Tatay Juanito
nung nandun siya sa labas? May kaaway po ba siya, Tatay Ernesto? Wala po naman, kaya lang nagsisigaw. Oh. Pretzel, sinong kasama ni Tatay Juanito nung nandyan? Totoo bang merong mga ganyang kaguluhan? Ma'am, ganito po yun, nagsisinungaling po siya. Hindi po totoong pinalo lang niya. Kasi mismo po yung nakakita ang nagkwento. Ma'am, actually wala kami yung pangyayari na yan eh. Ang nag-explain po sa akin yung umawat pa. Okay. Nakainom po yan. Opo, totoo, na sumisikot. Dahil nga po may diferensya yung tenga. At nakaangkas na po yung asawa. Okay. So kaya malakas ang boses. Kaya malakas ang boses. At kapag kami kapag nakikipag-usap po kami talaga pong pahilaw po kami. O kaya lumalapit kami sa daddy. Dahil po talagang basag na ang tenga ng daddy namin. Yan po kasi ma'am, umami na po yan ma'am ng pananaga sa blatter. Na kaya tinaga kasi po naingayan siya. Magandang hapon po, Mr. Felizardo Amistoso. Good afternoon. Good afternoon, sir. Sir, ano po ba ang alam ninyo tungkol dito sa naganap na ito? Ayon sa aming desk officer, nagkaroon nga ng away yung magkapitbahay. Itong Jacob at De La Rosa. Okay. Pero sila, according to our desk officer, ay nagkaroon na po ng settlement. Anong pag-aayos? Okay. Nagkasundo. Kasi nga po, pinipilit na nating barangay na sana magkaayos na sila, magkapitbahay. Dapat magkaayusan. Okay, at saka lahat ito, mga medyo hard of hearing. Nagkaroon na daw ng kasunduan yan na magpapagamot na lang itong nataga at sasagutin itong tumaga. Na medical ba, Fretzel? Meron po ma'am. At saka po ma'am, regarding po sa pag-ayos, hindi po gusto makipag-ayos ng daddy. Nung araw po na yon, ang nakasaad lang po dito, willing na magpagamot, ma'am. Okay. Ngayon po, ma'am, meron din po kaming concern sa paano po ng barangay. Inabot pa po ng 15 na kami pa po ang nagpa-medical legal daddy namin. Dubuan ng inabutan natin ng July 15 ng tanghali. So, the next day pa? Pagamot agad. The next day pa? Ma'am. Ay, sandali lang. The next day, ma'am. Kami pa po ang nagpagamot, ma'am. Pretzel, kung ganyan, kung ganun din lang, hindi naman ito kailangan na dumaan ng barangay. Yes po. Ang gusto ninyo ngayon ay magkaso. Tama, Pretzel? Opo, ma'am. Okay. Opo, ma'am. Captain Romelito Ramos, magandang hapon po, sir. Yes, ma'am. Magandang hapon po sa inyong mga tagapakinig po at sa inyong programa po. Sir, bagamat ito ay puro po ito mga senior citizen and above 70 years old. But in any case, kailangan pa rin po natin na idaan ito sa proseso para po makapag-file ng kaso itong mga kaanak or mismong si Tatay Juanito de la Rosa. Meron po silang medical legal report. We will leave it to your discretion, sir, pagka naimbestigahan na ninyo kung ano po ang kaso na pwede pong maisampa. Kasi matibay yung paninindigan nung ni Tatay Juanito, yung biktima po, na magkaso talaga. Yes, ma'am. Sige po. Baka po, just in case po, anytime naman po, pwede sila magpunta dito sa police station namin, mag-i-assist po namin sila, ma'am. Okay. Kasi sir, ito, hindi naman na ito kailangan dumaan sa barangay, di ba? Tama po ba ako? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Actually, dapat po na nangyari incident is naitawag po sana sa amin para po sana na-respondihan po ng ating papulisan po. Oo. Actually, kung nagpunta sila sa police, diretso na kaagad sana Yes ito. po, opo. Of course, naiintindihan natin na ang barangay gustong, yung makipag-ayos kasi nakatira lang sila sa isang lugar. Pero medyo matindi kasi. Tingnan natin kung ano yung weapon na ginamit. Kasi may itak. Tapos marami naman po silang mga pictures at saka yung medical legal report mismo makapagbibigay ng detalye sa mga sugat na natamo ni Tatay Juanito. I understand po merong mga witnesses pero mukhang natatakot po magsalita. Kayo na po ang bahala siguro kung how to treat these witnesses. Pwede silang maging hostile witness kung kinakailangan. Yung tinatawag na wala silang choice kundi talagang magbigay ng kanilang testimonya. Okay? Yes, ma'am. Mas maganda po kasi meron po talagang witness para po mas tumibay po yung kaso, ma'am. Kasi pagkakaalam ko yata parang nag-iisa lang po si tatay yata na mangyari po yung insidente. Oo. Meron pong may nag-rescue sa kanya. Fretzel, wag mong ibababa ang telepono kasi i-coordinate ng wanted sa radyo kasi para matulungan kayo at masamahan kayo kay Police Captain Romelito Ramos. Okay?